Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila nagiging realidad na ang panibagong people power dahil sa kalakas ng boses ng masa. Ang matapang na hakbang ng taong bayan ay nagdala ng takot sa mga pulpolitiko. Ang kanilang pagkakaisa ay nagpapakita ng di matitinag na paninindigan para sa pagbabago. Hindi na magpapadala ang mga tao sa pangako o panlilinlang ng mga nasa kapangyarihan. Ang pagkilos ng masa ay simbolo ng tunay na demokrasya sa aksyon. Ang galit at pagkadismaya ay nagiging mitsa ng kanilang pagkilos. Natuto na ang taong bayan mula sa mga nakaraang karanasan. Ang ganitong kilusan ay sumasalamin sa paghaharap ng hustisya at pananagutan. Ang takot ng mga politiko ay nagmula sa posibilidad ng pagkawala ng kanilang impluwensya. Ang sigaw ng bayan ay malinaw, tapusin ang katiwalian at kawalang katarungan. Sa kabila ng mga banta, patuloy na tumitindi ang mga tao laban sa maling sistema. Ang mga lider ng bayan ay hinahamon na magkinig sa hinahin ng masa. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at pagkakaroon ng iisang layunin. Ang kilusan ay hindi lamang laban sa iisang tao kundi laban sa isang bulok na sistema. Umaasa ang lahat na ang people's power na ito ay magdudulot ng tunay na pagbabago. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Those times and these times, yun lang po. So sinasalarawan mo sa ating mga kababayan na ano talaga yung pagkakaiba ng pamumuno ng mga Duterte at sa pamumuno ng Bangag. Yan. Ayan, maliwanag yan sa atin. But thank you so much, Palangga, sa iyong pagbigay ng sentimiento dito sa aking channel. Pag may mga katanungan ka pa o tulong, Palangga, na pwede nating mailapit sa mga kakilala natin sa Philippines, ayan yung aking email. Anyway, thank you, Ministra. Ingat ka, stay strong, okay? At stay strong and healthy. Thank you. Ayan, so balikan natin si Tess Johansson. Sorry, Tess, ha? Yes. Hello, mahal ko. Alam mo to, na rito, 2:30 na ng madaling araw. Talaga po kaya talaga. Ha? Ang lugar ka ngayon? Sa Norway. Sa Norway. First time mo lang pumasok dito, di ba? Hindi ka pa nakapasok. First time. Pero pag nagbablog sila saka sila Joey, minsan comment ako lagi sa kanila, join ako sa mga usapan sa ano. But anyways, katulad yung tanong mo kung mapayag bang magkaroon ng ating na presidente. Alam mo, sa totoo lang, Madam, solid, die hard Duterte talaga ako. Dito sa Arendal sa Norway, nung kumandidato si Tatay Digong, ako ang namuno ng dito para i-kandidato, para si Tatay Digong noong 2016. Gumagastos ako ng sarili kong pera, pupunta ako ng Oslo sa capital city ng Norway para lang si President Duterte. So yun ang siya talagang... Binoto mo si Bangag? Dahil sa'yo. Alam mo ba, Madam? Kasama natin si Zia, yung aking partner here. Magandang umaga. Hello. Okay, sige. Alam mo, Madam, nung una, dahil sa'yo, kung tutusin, ayaw ko talaga dyan kay Bangag. Kasi nung pala ko na parang, ano bang nagawa niya nung panahon na naging Congress o senador siya, di ba? Wala naman siyang nagawa, di ba? Tapos, kasi magmula pa nung panahon ni Tatay Digong, sinusubaybayan na kita eh. Lahat, yung mga Jutang Jimenez mo, talagang memorize ko na yung mga So ngayon, yung mga mura mo talaga, Madam, lahat kami, mga pamilya ko sa Pilipinas, sobrang talagang bilib namin sa iyo. Saan mo kinukuha yung mga puting ahas mo, talagang dedicated ka sa lahat ng mga sinasabi mo, lahat talaga no? Talagang totoo lahat yung mga sinasabi mo sa vlog mo. Ngayon nga, nung sinabi mo nga, kinakampanya mo si si BBM. So sabi ko, syempre, naniwala kami sa nasabi mo, talagang makakatulong sa Pilipinas, magbabago yung buhay natin, di ba? Hanggang sa
Sigaw na BBM, di ba? So ito na nga nangyayari sa magmula nung in-expose mo yung nangyari nung pagkatapos manalo ni BBM, yung ginawa sa inyo nila SAS, di ba? Grabe po. Alam yung mukha pa lang ni Lisa Paras, noong pa lang talagang na sa akin yan, skeptic na ako diyan. Oo. Pipigilan lang kita Natutuwa talaga ako sa inyo. Parang tayong magbarkada. Ang putang ng Lisa Tanas na yan. Alam mo pa yung mukha talagang mukha talagang demonyo, no? Mukhang demonyo. Alam mo, kulang na lang sa kanya talaga, diba? Alam mo, talaga yan si BBM, talagang weak talaga siya. Noon pa lang, nung sinabi ni President Duterte noon na meron tayong kumakandidato na bangag. Diba? Narinig ko pa yung mo na medyo disappointed ka pa. Disappointed ako kay PRRD. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko alam eh. Go. Yan, disappointed ka noon. Talagang, syempre, solid BBM ka, diba? So, noon pa lang, pero dahil nga sabi nyo, naniniwala at kung galing yung magsalita, diba? Pati si SAS, actually, hindi magaling. I have to be honest with you guys. Hindi naman magaling magsalita si Bangag eh. May script lang talaga siya. Diba? Paniwala niya ako. Doon yung nagsasalita siya na ang galing, lalo na yung sa niya. Yung pagkatapos niya manumpa na presidente, yung speech niya, di ba? Ang galing. Yeah. So anyway, Palangga, ano ang message mo sa ating mga kababayan na ngayon ay nandyan, nasa EDSA, nagtitipon-tipon pa rin sila? Yun na, sana mangyari na talaga, Madam Maharlika, yung magkaisa na talaga lahat ng Pilipino na talagang mapatalsik na itong bangag na presidente natin. Ito talagang walang alam mo ako, may apo na ako 5 sa Pilipinas. Ha? Suot ko muna yung salamin ko. Parang hindi naman. Parang tayo tapos yung may 2 akong anak sa Pilipinas, sa lalaki, tapos yung youngest daughter ko nandito sa Norway. So, syempre, affected talaga ako kasi yung mga kaibigan ko rito sa Norway, ng mga Pilipina rito, bakit masyado akong involved sa politics, which is, dapat wala na akong pakialam sa Pilipinas, dahil dito na ako sa Norway, right? 15 years na ako rito. So, hindi talagang magmula na umupo si Tatay Digong hanggang sa talaga nakasuporta talaga ako eh. 'Di ba? Lalo na yung ginagawa nila kay Inday Sara nung nagmura si BP Sara, 'di ba? Yung kausap niya siya, talagang alam mo kinikilabutan talaga ako yung ginawang pagpatay ng mga ilaw sa Congress. Oo, sa Congress. Tapos yung ginawa kay Atty. Lopez, 'di ba? Parang hindi na talaga makatao. Imagine mo, convicted na criminal ang putang. Sige lang. Diba? Mo yan. Itodo mo yan. Alam mo ba na, Madam, pag nakikita ko yan si Romualdez ng Palustos, alam mo yung TV ko na 1 taon ko palang nabibili, gusto kong basagin eh. Sa sobra talagang gigil ko talaga. Grabe talaga. Halo na niya si Castro. Yeah. Anyway, Palangga, thank you for sharing your sentiments. At least Madam, pagpatuloy mo lang, sobra laki kita sinusubaybayan. Pagpatuloy mo lang yung natin, na mapatalsik natin tong presidente natin bangag na to. Diba? Ayan. Thank you, Tess. Okay, ingat ka dyan sa Norway. Babush. Ayan. Tawagin natin si Kuya Eli. Ibalik natin. Palangga, Z, you're there? Yes, Palangga. Dito ako. Bigyan natin, magbigayan ka ng insights ni Kuya Eli. Hindi naman si Kuya Eddie, no? Dati sa Air Force. Kuya, kumusta ka na? Ayan, nandito na may kasama ako ngayon. Kaibigan ko tong kasama natin, si Palangga Z. Yes. So, ayan, sentimiento mo. Balikan natin. Ang support natin ngayon sa Duterte, 100% pa rin. Kung ano before, the same din ngayon. Wala na tayong isip. So ngayon, sa isip na lang natin kung paano ma-kick out si Mr. Marcos. Hindi na dapat tawagin na president yan eh. Kasi alam na may ginagawa siya na against the law. So dapat masipa na talaga siya until December. Kailangan maano na si Marcos eh. Yon din ang parang gusto mo ng pamasdong handog Parang gusto mo kayo ng pamasdong handog tanggal si Bangag. Gusto din natin yan. Wala na. Proven na eh. Proven. Wala na. Bakit ang EEP
na hindi nila ginagawa until now. Pinapatagal pa nila eh. Yeah. So dapat ginawa na nila. Yung kung pwede ma-arrest na yun eh. Pwede naman ma-arrest yun eh. Kasi bangag eh. Tama ka. Kung ang irregular na addict nga eh. 'Di ba? Yung nahuli yan ng ganyan, hindi nadampot. Pero dapat siya, huling-huli, no? nakikita na eh. Kung ano eh. So dapat yun ang inimbestigahan ng Congress. Supposed to be Yes. dapat. Or sa NBI. Sa PDEA. Ang problema lang sila po yung dyan. So dapat may kaso din sila na ganun eh. Kuya, sa ngayon wala tayong magagawa dahil nga hawak nila lahat, pati justices na babayaran nila. But ganun pa man, maraming salamat Kuya sa iyong sentimiento at tama lahat yun. Lahat tayo gusto yung mangyari na mawala na talaga yung bangag. Kaya nga talagang peaceful rally. Madam, Marlica, ganito na lang. Iipin na lang talaga ang pag-asa natin. Yun lang. Na mag-join sila sa taong bayan. Aha, yun ang sabi ni yun nga ang sabi ni Pangulong Duterte. Yeah. All right. Yeah. Thank you so much Kuya sa iyong pagmamahal sa ating bayan. Thank you po. God bless. All right. Always nag-monitor din ako sa iyo eh. Thank you. Kuya. God bless. Bye-bye. Yeah. All right, Z. Ayan naman, talaga naman nakakatuwa, no? Very organic yung ating mga discussion ngayon. Alam mo, Palangga, you're there? Yes, Palangga. At nakakatuwa na napapagbigyan mo yung ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ibang lugar na magpahayag din ng kanilang mga pananaw. No? Ito yung mga tinig, ito yung mga boses na gusto nating narinig kaysa naman yung mga boses ng mga spoiled brat. That's true. Yeah. Alam mo pala, sinusubukan ko kung pwede kitang bigyan ng access para iangat itong ating mga palangga sa baba. Wala ka ba dyan? Wala bang request? Ang nakikita ko Palangga dito ay yung mga live comments. Yun lang. Tsaka yung mga private chat. Mga private chat nakikita mo. Ang dami palang private chat. Oo. Ang daming private chat. Palangga, susugan. Nako, Gigi, si Gigi napalabas. Gigi, pasok ka. Kanina pa to si Gigi. Gigi, kayo na pa kita pinapapasok eh. Sorry Gigi Davis. Gigi Davis. Ay, to. Nakalagay kasi Palangga, not disconnected. Ay, devices not connected. Kaya wala. Anong sabi niya? Gigi, ayan. Hindi kita mapasok. They will need Gigi, sabi niya nasa loob na raw siya pero hindi mo pa daw siya Kanina ko pa pinapapasok si Gigi. Ang sabi dito, they will need to connect their mic or camera before you can add them to the stream. So kahit mic lang Palangga, mic or camera, kailangan mong ipasok. Kaya pala hindi ka makapasok Palangga. Kanina ka pa kita ina-add. Kaya in-eject muna ka. Sabi ko, bakit kaya ito? Baka spy ito si Gigi. Napagbintangan to nakikita. Seriously Palangga, kasi hindi naman ako magaling. Sabi ko, ba itong Gigi na to? Kanina pa ito papasok-pasok, ayaw naman pumasok. Spy siguro ni Lisa Tanas to. Napagbintangan pa. Gigi, pasok ka na. Pasok ka na, Gigi. Ay, nako. Hindi kita mapasok. Pero Palangga, habang hinihintay natin pumasok si Gigi na ba yan? Wala pa rin siya. Habang hinihintay natin siya pumasok, gusto ko lang susugan yung sinasabi kanina ni Kuya na mas pinapaniwalaan niya siguro ang ating mga militar. Pero gusto ko rin ding paniwalaan na mas marami pa rin naman sa hanay ng mga kapulisan ang may integridad. Oo, naniniwala din ako. At tinatawagan natin sila na talagang mas umiral yung pagmamalasakit nila sa bayan, sa rule of law, no? Yeah. Na suportahan kung ano yung tama, kung ano yung naaayon sa batas. Sabi nga, 'di ba, you do not implement or you do not obey unlawful orders. Unlawful orders, that's true. Yeah. So naniniwala tayo at tayo ngayon ay nananawagan sa kanila na mas umiral yung kanilang commitment para sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Yes. Pakaladan natin si Case ng Wyoming yata. Case,
I don't know kung nag-usap na tayo kanina. Case, andiyan ka ba? Nag-message si Case. Kasi kanina hindi ko kayo mapaakyat, hindi ko alam bakit. Case, nawala na si Gigi. I-connect mo yung ano mo, yung iyong mic. Si Case, baka nakaano siya. Ayan, Case, wala ka. Case, baba muna kita, Case, ha? Nawala ba? Basi nakatulog na si Case. Okay, si Feliz, hindi ka pa ba nakapasok? Feliz, Sonyo? Nakapasok na po. Nakapasok ka na Palangga. O Palangga, pabigyan ko na yung iba ha. Okay. Pagbigyan ko na yung iba. Okay. Yeah, nakapasok na siya kanina. So kung hindi makapasok si Francis tayo. Francis Tanseco. Okay, si Francis, Yan. Hi Sir Francis, kumusta Palangga? Kumakain si Kuya, anong kinakain natin dyan? Nakamute ka Palangga, nakamute ka. Nakamute ang alindog mo. Ayun, narinig mo na ako? Oo. Sige. Ay, Miss Maharlika, I don't know if... I don't know, ginger tea. Sige. Kuya, sandali lang ha. Malamig dito. Baba muna kita saglit. Si Case kasi nandito ha. Kanina pa kasi siya. Baba muna kita ha. Dali lang. No problem. I hate trucks. Hello? Hey. Hello? Hello? Yes, Case. Hello? Ba't nag-echo? Castewayo. Feedback sa kanya. Huwag mo friend. Castewayo from Wyoming, USA. Land of the Buffalo. Tanggalin ko yung echo. Yan. Wala na yung echo? Wala na. Ayan. Case, magpapalitan mo yung aso. Pwedeng palitan mo ng kuting. Palitan mo ng kuting. Palitan ko ba? Ng kuting. Nakakatakot ba? Hindi naman. Guys! Okay, kumusta ka rin dyan? Nandito ako sa Colorado, USA. Nabalita ko na, nabalita ko na katapos na raw yung Senate hearing na i-implicate si Digong dun sa Pogo. Alam mo, ganito yan eh. Alam mo, sinisiraan nila yung sa mga Duterte. Sa Senate, ini-implicate nila si Digong sa Pogo. So tapos na sila mag-hearing si Antivirus. Ngayon naman sa House naman si Sara naman ang tinitira nila. So sa mga tweet, ang plano nila ganyan, tinitira nila si Digong sa Senate, tinitira nila si Sara sa House. So ang sumatotal talagang sinisiraan na. At nagtataka ako, bakit kinakampihan nila yung NPA? Bakit? Well, di ba? Kasi nagiging masyadong si Castro eh. Pero mo, ginawa pang 10 days yung ni Lopez. Hirap yun. Yeah. Bakit ganyan ang Pilipinas? Bakit ganyan ang Pilipinas ngayon? Yeah, Palangga Z, baka gusto mong sagutin yan habang tinitake ko yung call. Okay. Siguro ang tingin ko diyan, papasok diyan yung kasabihan na the enemy of my enemy is my friend. Kasi pareho silang may galit, sa Duterte. So, kung sino yung galit din kay Duterte at sa mga kaalyado nito ay kakalabanin din nila. So, ganun yun eh. Kasi 'di ba noong panahon ng dating Pangulong Duterte, talagang tinugis niya yung mga talagang makakaliwang grupo. Kaya nga very successful yung NTF-ELCAC, talagang na-neutralize yung armed struggle at marami ang mga rebelde ang sumuko sa pamahalaan at talagang nakubkob yung kanilang mga kuta at talagang napahina yung puwersa ng mga makakaliwa. So, kaya ganun na lamang yung galit nila sa Duterte administration. At syempre, kung sino yung galit sa Duterte, ayun ang kukunin na kaalyado nung gusto ring, sabi nga
sirain ang mga Duterte. Ngayon, naghihiling na naman sila tungkol sa EJK naman ngayon. Talagang sinisira nila ang Duterte, no? Talagang sinisira nila. Hindi naman to yung connivance ni Speaker, yung si Lisa at saka si Bangag. Hindi naman sila magtatagumpay sa mga masamang balak nila eh. Napakawalang niya, Napakawalang niya yung mga pamilya. Bakit ganun? Wala naman talagang masamang intensyon, walang masamang balak na magtatagumpay. Dito sa Amerika, nakikibalita lang kami at tutok kami sa kay Maharlika eh. Yung mga pinapanood namin yung si Maharlika, every time na mag-live si Maharlika, pareho naman kami ng oras niya, medyo 1 hour lang. Nasa California ata siya, kami nandito sa Colorado. 1 hour lang ang difference namin yan eh. Yes. Kaya pag nag-live si Maharlika, pinapanood namin. Kaya wala kami nakakabalita ng nangyayari. Thank you so much sa support sa ating mga palangga, mamayang Pilipino. I hope sama-sama nating boses talaga namang ma-sustain natin itong movement natin, na peaceful movement. With that, Kuya Palangga, mag-ingat ka dyan at tusok lang tayo. Thank you guys. Thank you. Yan. Ayan, Palangga Z, yan. Yes. Talagang patuloy yun, no? Daming gustong pumasok. At di bale, so pakyatin natin si CJ13. Okay. Hi, CJ. CJ. Feedback. Okay. CJ? Wala si CJ. Ayan na. Tinanggal ko na. CJ. Tinanggal ko na po yung... Ay, hello. CJ. Hello? CJ, you're on. Nasa screen ka na. Hello. Hi, CJ. Hello po. Mr. Ay, hello po CJ. yun. Narinig niyo po ako? Yes. CJ. Narinig niyo po ako? Yes. Okay po. Pasensya na po. Salamat po sa pagtanggap po sa akin dito. Hindi po masyadong matagal yung pag-antay ko. So, thank you po. Gusto ko lang pong sa Pilipinas ka ba o sa ibang bansa? Hindi po. Nasa Pilipinas po ako. Pasensya na po doon sa background music. Okay lang. And, go ahead. I would like to represent ng taga-BPO. Kasi as of now, wala akong work because of what happened during the pandemic. So, isa ako sa na-layoff. And then, after that, so sunod-sunod yung namatay ang mom ko sa cancer and right now, may cancer din ako. Oh my God. And, so, hindi ako, untreated pa po ako. Untreated ako. Pero, okay lang. Cancer? What kind of cancer? If I may. Endometrial. May endometrial cancer ako. Una muna adenomyosis, tapos nag-progress siya into cancer. Hindi ko alam kung dahil sa vaccination, kasi ilang beses na akong nagpapa-check. Walang nakikitang malignant. 46. You're young. So, kailan Kailan lumabas to? 2022 po. 2022, ang mama ko namatay ng March 2022, tapos na-diagnose ako sa PGH kasi nagpapa-check na ako, nasa malasakit. Gusto ko sanang bumalik sa work. Tapos anong tawag dito, in-ultrasound ako. Pinabalik-balik na ako sa ultrasound. Tapos nabanggit ko dun sa background na may malignant. Sabi ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Teka, bakit? And ba't ako nagkaroon ng ganyan? Yun na nga, na binabalik ako, biopsy, confirmed, adenocarcinoma. Pero hanggang ngayon po, hindi pa ako pagamot dahil ang hirap po ng pera. Naging indigent po ako. Nalipat po ako sa partner ko sa North Caloocan. And then, kasi dito po, ayokong banggitin yung barangay kasi kilala po. Huwag na muna ako.
ano po, dito, nagstay ako dito even if medyo hirap ako kasi pakisama. Pero kasi dito, medyo nakakakuha ako ng free na gamot. Nahinto po ito ng for so many months kasama po ng mga issue. Kasi lagi po ako nakikinig po sa inyo, madam. Pati kila Chloe, kila Sas. Tapos may mga kaibigan pa rin po ako dun sa mga taga-BPO na pwede naman magmura, pero putang-ina, grabe yung mga nangyayari sa kanila. Hirap po. Yun ang hindi ko maisip. Apektado kayo, kumbaga, ang gusto mong i-share dito yung parang hirap sa panahon ng pakasalukuyang administrasyon, tama? Ay, sobra po. Kasi po nung nagtatrabaho pa ako sa Eastwood, lagi ako nag-overtime. Wala pa akong diagnosis nito. Matagal pa mga bago pa nga kay Noynoy pa nga yun eh. Lagi ako nag-overtime, pumapalo po ako. Halos hindi ako umuwi eh kasi sa BPOs flexible ang schedule namin. Pwede sa account ko o sino gusto mag-OT diyan, o sige mag-OT ka ilang oras ganyan. Pwede ko sabihin sa TL ko, TL ayokong magkaroon ng off during holidays. So lahat ng holidays pinapasok ko. Last day overtime. So doble-doble 200-300% yung nakukuha kong pera. So imagine niyo po yung mga taxes. Pwede ako magtanong, magkano ang mga estimate income mo monthly? Yung basic yung ano ko po yung basic po during that time nasa 20, yung iba po 18. Pero po pag pinasukan po ng overtime anuin ko na lang po yung tax. Naka-experience po ako ng tax na 30,000. Yeah, so I mean, like parang you're below the middle class, tama ba Z? Sa ganong income, yeah? Sa income hindi po, tax ko po yun. Normally yung tax na, kung hindi ako mag-overtime, 8,000, 8,700, yan. Medyo nasa middle class po ako. Yung po yung what I'm trying to say is, yung status mo during that time, nasa middle class ka kasi hindi ka indigent. Ngayon lang because of what happened. Okay. Siguro ngayon poverty level na talaga ako. Nag-below poverty level ka na palangga. Sorry to hear that. Lalabas ako, bibili lang ako ng 2 pirasong kamatis at ang kamatis ay 20 pesos isa na napagkaliit-liit. Totoo. Anak ng putak. Totoo yun. Totoo yun. Ano nangyari? Alam mo palangga ang maidagdag ko lang doon. Alam mo, mahal talaga yung mga gulay ha, mismo. Alam mo, maliit na repolyo dito ha, nasa halos 100. Dito po 150. Dito. Oh my Kita mo? God. Ganon ka mahal ang mga gulay ngayon. Isang perasong maliit na repolyo, so that's like mga maliit lang. $2-3.